Nay, may tanong ako sa inyo, Nay. Recently kasi, napapansin nyo po na puro atake yung Vice President natin, no, na si Sara Duterte kay President Bongbong Marcos at saka sa ating mga kongresista. Pero kayo po ba may narinig kayo na nagpaliwanag na siya regarding po doon sa mga alegasyon tungkol sa kanya na may matitibay na ebidensya? Wala pa naman. Wala. Pero may alam siya pa sa nakaraan na presidente, talagang maraming mga alege na ginutan. Si President Duterte. Opo, kaya nandun siya ngayon sa Dahig. So alam niyo po yung pinapatay daw niya, pero totoo naman. Pati yung... Anong masasabi nyo, Nay, na si PBBM kasi syempre nakikita natin, nagtatrabaho talaga, no? Pero itong mga kritiko niya, pati si Vice President Sara Duterte, parang sinisiraan pa rin si PBBM. Ano pong masasabi nyo? Yung vice presidente natin. Pero wala akong ginagawang masama yun. At talagang siya tapat sa kanyang tuloy. Opo, ito na yan, deserve po ba ni President Duterte na makulong talaga sa Dahig, na maano siya, ma-arrest? Ay, may makulong siya na magdala sa kanya. Yeah. Oh, diba? Ay, tanong ko lang kung ba't kaya bumaba ang rating ng ating Pangulo. Yun po sir, false survey po yun. Opo. Kumbaga mind conditioning. Opo, mga trolls lang po nila yan ng mga kalaban, ng mga kritiko na gustong pababain si Pangulong Bongbong Marcos, kaya ginagawa nilang bumaba yung rate. Sa kanila lang po yun sir, pero in general sa mga mainstream media po, sa mga sa CWS, hindi po totoo yun. Kaya wag po kayo sir maniniwala sa mga fake news. Opo. Yun. O, diba, sir? Gawa-gawa lang ng Manila. Oo, si nanay talaga naman, napaka-active niya sa social media at dapat po na talaga maging aware po tayo sa fake news at sa totoo. Saka isipin natin ang ilalagay natin yan sa pwesto. Opo, totoo po, nay. Dapat po yung may nagawa na at magagawa pa. Gawa pa. Yes, opo. O, diba? So, sino po yung nanay? Yung aliasa po ba ni Pangulong Bongbong Marcos? O yung pro-China. Kasi yan po talaga sila, may mga experience na talaga naman. Kumbaga may mga track record na Tulad ni talaga. Tonto Lintini, lumalaban sa West Philippine Sea. Ni Binhor Abalos na gusto ang pabor sa magsasaka na wag na mag-import ng bigas. Dapat tangkilikin yung bigas ng magsasaka para naman dagdag tulong sa income. Sa pagkain. Yes, opo. Yun po yun sila, yung mga dapat nating ilagay sa balota. Senado. Diba na? So, Ayan, thank you po. Thank you. Alam niya na yung mga nangyayari sa Oo nga, updated si nanay tsaka si tatay. Thank you po. Fake news. Oh, very good si nanay. Dapat po talaga, di ba? Para Sinusubaybayan. yes, opo, nice. So, thank you po kayo maniwala na mababa yung survey ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa dami ng kanyang ginawa na sabi nila wala, pero madami po. Totoo. Oh, di ba? Ayan o, saludo tayo po sa inyo, Nay, at talagang nagtitiwala po kayo at alam niyo po yung totoong nangyayari sa ating bansa. Thank you po.